na-meet natin yung lahat ng hinihinging criteria. So, wala lang daw na ang resulta is okay. Ganun lang yun. So, pag halimbawa, may pagkakataon na i-perform naman ang candidate lahat ng ating assessment method, and then binigyan si candidate ng resulta ni assessor ng NYC. So, ibig sabihin, questionable yun sa part ng candidate. Bakit ibigay sa NYC? Si candidate, kaya na-meet niya naman yung mga hinihinging. So, doon papasok ang price topic. So, ibig sabihin, kayo as a candidate, pwede po ninyong i-apila ang resulta ng assessment. Provided na sa tingin ninyo ay karapat-dapat or yung lahat ng pinarform ninyo during the assessment ay nai-perform naman po natin. Okay? So, ang paggawa nito is documented black and white. Kailangan po ito ay nakasulat sa isang malinis sa papel. Ipapasa natin or nakausapin natin si Customer Representative, no? Para doon sa ating po appeal, no? For the assessment, ang dami-raise po yan sa ating assessment center. Okay? So, kailan dapat pinaperform ng price to appeal? As long as nalaman na natin yung resulta ng assessment. Okay? So, kailan po malalaman yung resulta ng assessment? Pagkatapos po ng interview. Pinag-feedback na po ng candidate ang result ng assessment. Okay? So, malinaw po. Questions? Wala naman? Next. Ano naman po yung mga dapat at hindi natin dapat gawin during the assessment? So, during the assessment, lahat po ng mga forms na pipill outan ninyo ay dapat gagamitan lang po natin ng black button. Wala namang ibang kulay. Okay? So, lahat po yan ang documents na pipill outan o pipirmahan po sa inyo. Ano pa? So, during the actual demonstration, bawal po tayong mag-coach or magbigay ng instructions to the other candidates. So, pwede naman po natin i-observe. No, kasi ang actual natin is testing of individual skills, kaya may wala ko prefer. Okay, hindi siya group activity or group performance. No? So, ang CR natin is nandito lang naman po. So, pamilya naman po kayo kasi kayo ay dito ng training. And next na po na kailangan ng information na dapat natin malaman. Sunod is doon na tayo sa NC. Okay? So, ang national certificate ay marireceive po na every individual, yun po ay digitized. So, ibig sabihin, electronic po natin marireceive via email. So, ang NC is good as valid as long as yan ay na-receive po sa inyong email. Okay? So, mamaya po, pipicturean kayo dyan sa assessment center, kukunan kayo ng signature na yung picture at signature na yun po ay ilalagay doon sa inyong national certificate. Okay? And then, hihingan po kayo nila ng email address kung saan ipapadala ang NC. Okay? So, once na ang NC ay dumating na po sa email, ito po ay password protected. So, ibig sabihin, yung file mismo ng NC ay nagre-require ng password bago nyo siya mabuksan. So, ano yung common na password ng NC? Mostly birthday nyo lang po yan. Okay? Pag halimbawa nakalimutan nyo kung paano buksan nyo lang po yung email, nandun po ang instruction. So, halimbawa, ang birthday po ng candidate is January 1, 2000. So, yan ang magiging format ng password. First letter ng inyong surname in capital letter. So, ito na yung magiging password. Dahil may expired po yan, kailangan ang NC ay magamit po natin sa trabaho. Dapat ang trabaho natin related doon sa NC na hawak natin. So, ay any either or operation, driving, or operator ng forklifts. So, ilan po yung kailangan? Kailangan nyo makakuha ng at least 1 year industry experience. So, paano natin matutunayan yan? Kailangan nyo po mag-provide ng COE, Certificate of Employment. Patunay na kayo po ay nagtrabaho bilang isang employee at yung trabaho po ninyo ay may kinalaman sa driving. Either delivery, shuttle service, or public utility vehicle driver. No? So, lahat po yan. Pwede po yan kahit pasakyan ng industry experience. No? So, for COE na yan, hindi naman po nila-require ng isa lang. No? Basta ang importante dito, makukunin po yung isang taon. Okay, paano po ba meron ng 3 employer? Pwede po ba yun? Yes. Provided na sila ay mayroong performance. So, mabubuo mo yung 12 months per 1 year. So, wala po problema. Okay? So, kung mas mahaba sa 1 year, mas maganda. Okay, pero hindi siya pwede bumaba ng isang taon. Okay, kasi kung bumaba siya ng isang taon, hindi po natin marinig yung NC. Ganun lang. So, may pagkakataon na yung NC po natin ay hindi rin pwede ma-renew kung halimbawa meron pong nagbago sa curriculum ng driving. Halimbawa, nagbago yung pangalan ng driving, binago yung curriculum ng driving kasi nagbago yung mga sasakyan. So, ibig sabihin, yung NC na hawak natin is valid pa din naman po, pero hanggang expiration date niya na lang. Hindi na po siya papaprocess for renewal. So, para maka-acquire po kayo ng bago, kailangan nyo po ulit Assessment. Re-assessment. Para lang sa bago pa rin. Okay? So, yun lang naman po yung mga common information para naman po dun sa NC. Kailan po natin ma-receive ang NC? Hindi ko na po masasagot yun kasi kasi na po magbibigay. Pero, common po niyan is 3 to 5 working days. Working days po ha. So pag halimbawa gusto niyo po ipaprint yan, A4 size na pakin po ang papiprintahan ng NC. Puti-puti, kayo na bahala sa texture, kung gano'ng kapal, wala namang problema. Kung may mga employer kayo may encounter na naghahanap
ng NC na may dry seal. So, kailangan po ninyo magpaprint ng kopya na yan in 4 copies. Tapos, dalhin nyo lang po dito sa test provision office ng Laguna. Para ipa-dry seal. So, yun po ay, ang tawag dyan, libre naman. Wala po yung kopya. Okay?